pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat na naman sa inyong patuloy na pagtangkilik po ng ating palatuntunang ehemplo. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, at sa araw pong ito tayo po ay nagbibigay pugay na naman sa ating mga maraming tagapakinig all over the world. At simula na po yan dito sa 702 DZAS, dito po sa Kamaynilaan, sa 1233 DYVS, dyan po sa Bacolod, ang 1062 DXKI South Cotabato sa Coronadal, ang 1143 DZMR Santiago Isabela at sa 103.3 FM The New J Radio dyan sa Cagayan de Oro at siyempre sa Quezon, Palawan nandyan po ang 106.3 DZRK Radio Kapit Bisig at yung pong nakikinig naman through the internet sa febc.ph at sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Welcome dyan po sa FB Live at sa ating YouTube channels. At kung kayo naman po ay nakikinig through our FEBC PH Stream app, maraming salamat din po sa patuloy ninyong pakikinig. At tayo po ngayon ay nandito sa ehemplo at alam naman po natin, ang pinag-uusapan po natin dito yung mga kapilipino natin na nagbibigay ng kagalingan sa lahing Pilipino. At ito pong aking makakakwentuhan ngayon ay isang nakakwentuhan ko na po noon at talaga naman napakalayo na rin po ang narating. Ngayon po ay pag-uusapan natin isang teacher pero isa rin pong manunulat at mas kilala po siya bilang isang award-winning scriptwriter and author. Walang iba po kung hindi si Ricardo Ricky Lee. At siya po ay tubong Daet Camarines Norte at tayo po ay nagpapasalamat na tayo po ay napaunlakan. Siya po ay nagsulat na siguro at saka nakapag-produce na po ng 170 scripts since 1979. Earning him, sabi nga, 70 trophies from different award-giving bodies. So talaga pong napakalawak po ng kanyang impluensya sa atin, lalong-lalo na sa larangan ng pagsusulat, lalong-lalo na sa pinilakang topic. At most of his films have been shown na po sa Cannes, sa Toronto Film Festival, sa Berlin Film Festival, at marami pa pong mga foreign festivals na nakilala. At siguro po para po dun sa mga nakikinig ngayon, pagka po binanggit ko yung ilan sa mga pelikula po ay magtitimo po sa ating isipan. Nandiyan na po ang Himala, Moral, Bulaklak ng Maynila, Gumapang Ka sa Lusak, Jaguar, Salome, The Floor Contemplation Story, Muru Ami, Bagong Buwan, Rizal, at Nasaan Ka Man, Madrasta at Anak. So just a few among many others, no? Kaya po tayo po ay natutuwa. Siya rin po ay author ng best-selling book na Brutal, Salome, at Trip to Quiapo, Si Tatang at Mga Himala ng Ating Panahon, which won for him a 2009 CNN Award ng Best Asia Pacific Film of All Time. At yung Para Kay B, no? Yan po ang kanyang mga nasulat. At isa pa po ay siya po ay nakilala bilang Gawad Balagtas for 1983 at yung surian ng wikang pambansa for outstanding contribution to literature and cinema. One of the 100 Centennial Awardees at Cultural Center of the Philippines awardee ng 1998. Natatanging Gawad Uliran Life Achievement Award ng 2003 at Gawad CCP sa Sining for Literature ng 2015. At Lifetime Achievement Award sa International Film Festival sa Manhattan sa New York nitong 2018.
Kaya naman po, napaka lawak po. At isa pong maganda, ito naman po yung pagiging guru niya, pagiging teacher niya, ay since 1982, si Ricky po ay nagko-conduct ng free script writing workshops para po sa mga nagsisimulang sumulat. At yan po ang ating tutunghayan. Ako, maganda po ito at marami po sa kanyang mga estudyante ngayon ay mga TV at saka film writers na rin. Ano? Kaya maganda po ang ating magiging kwentuhan sapagkat ang ating pagkikwentuhan ay larangan ng sining, larangan ng literatura at ganun na rin po yung larangan ng pagiging isang guro. Ricky Lee. Dito lamang po sa ehemplo, huwag po kayong aalis. Sumasahimpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Sumasahimpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Dan Andrew Cura para sa ehemplo. Tayo po ibabalik dito sa ating palatuntunang ehemplo. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew. At tulad nga po ng sabi ko kanina, abay ang kasama po natin ay ang batikang manunulat at isang guro po na kilalang kilala ng lahat ngayon. Walang iba kung hindi si Ginoong Ricky Lee. Kuya Ricky, magandang araw po sa inyo. Magandang araw, Dan Andrew. At maraming salamat naman at napaunlakan nyo kami dahil I know that baka kayo nasa kalagitnaan ng inyong pagsusulat. Yeah, umaga. Umaga ako nagsusulat. Siguro marami nang nakakakilala nga kay Ricky Lee dahil nga dun sa dami ng mga pelikula na iyong nasulat na at marami ka ng mga naturuang mga estudyante na ngayon ay sila rin mismo ay sumusulat na rin. Siguro bilang background lang para sa ating mga tagapakinig ay si Ricky Lee ba ay nung maliit pa lang nung bata pa lamang ay nandoon na yung kagustuhan niyang makapagsulat? Talaga bang writing ba ang talagang exposure mo nung ikay bata pa? Well, exposed ako sa writing noon, although marami ako ibang pangarap. Gusto ko maging teacher, maging doktor, at kung ano pa. Pero 5 years old pa lang ako, na-expose na ako sa mga pagsusulat kasi binabasahan ako ng comics nung yaya namin. And so, ayun, ang dami ng kwento sa mind ko na na-absorb ko. Pero hindi ko inisip na trabaho yung pagkukwento o pagsusulat. Okay. And so for you, it was pwedeng sabihin na hobby? Yan sinasabi ng mga iba. Yeah. Nagsimula ba yan bilang isang hobby? Oo, parang nalilibang ako na may mga nababasa akong kwento at doon ako natututong magbasa ng alphabet, ng mga salita dahil sa comics na associate ko. Until eventually, dumating yung punta na gusto ko nang lumayas ng diet sa Bicol kasi siyempre pag ambon ka you always feel na you don't belong. Parang gusto ko ng mas malaking mundo. Gusto ko ng mas malaking ambisyon may mangyari sa akin na
na mas malaki pa sa nangyayari noon. And so, nagbabasa ng libro sa library, and doon ko na simulang nakita na para akong nakakatakas dahil sa mga binabasa kong libro. And so, nagkaroon ako ng ambisyon, ng pangarap na gusto ko rin magsulat ng kwento na makakatulong siguro sa ibang tao na makatakas din sila kung gusto nilang tumakas sa kung ano man gusto nilang takasan. And so yun, doon nagsimula. So siguro mga elementary grades pa lang, gusto ko na maging writer. Nagkaroon ba ng pagkakataon na mayroong mga tumayong parang role models din para sa iyo pagdating sa pagsusulat? Kasi parang ang nakikita ko, hindi malayo yung kagustuhang magbasa at dun sa nababasa ay eventually maging manunulat. So mayroon bang mga parang naging tumayong mga ehemplo para sa iyo so that you get into the process of, gusto ko rin nga magsulat para maka-escape din tayo? Yeah. In terms of pagiging writer, marami akong binabasa noon eh. Actually, nung una, indiscriminate. Basta nasa library, binabasa ko. Mahirap, madaling basahin, maganda, pangit, basta lahat binabasa ko. Parang iniipon ko sila lahat. Para pag dumating yung panahon ng giyera, marami akong bala sa loob ko. So, kailangan basa ako ng basa, observe. But eventually, nagkaroon ako ng mga paborito na yung iba 3-4 na beses ko binabasa. Mga novelya ni na Dostoevsky, mga Russian novelists muna, hanggang napunta sa kina Faulkner, American writers, and then eventually mga Filipino writers like sina Nico Kim, Yeah. NDM Gonzalez, Karima Pulotan, to the point na nung high school ako, sinulatan ko sila lahat sa Manila lahat ng mga writers na paborito ko. At marami sa kanilang sumagot sa akin na mababait, nabigyan ng advice. So, wala akong masisingle out na isa o dalawa sa pagsusulat parang marami sila cumulatively na naging ehemplo. For example, bilang writer. Kung ehemplo naman bilang tao, kasi nakita ko yung title ng show mo, so kanina ko lang naisip at walang nagtatanong sa akin ng question na to ehemplo Ehemplo bilang tao, ang naalala ko 2. Una yung tatay ko na namatay nung 5 years old, nung grade 5 ako. Kasi mabait siya, na mahiyain, na matulungin. Nung namatay siya, ang dami-daming pumunta doon sa burol na nagsasabing ang daming niyang naitulong sa kanila, mga hindi kilala, and so on and so on. Yes. Anong pangalan ni Tatay Ricky? Chinese, Di Hyun-sin. Okay. Di Hyun-sin. So sabi ko, gusto ko maging kagaya niya. Mabait. Ang daming natulungan maski hindi kilala. So yun yung una. Ikalawa, ehemplo sa akin, hindi specific na tao ibang tao, strangers. Parang sa buhay ko, laging maraming tumutulong sa akin na hindi ko kilala. Mula nang lumayas ako sa diet, ang daming tumutulong. Strangers sa ibang bahay, ibang tindahan, sa kalsada na hindi ko kilala. So, nagkaroon ako ng feeling na mabait ang tao. Maraming tutulong sa'yo. And again, sa akin, yun yung example. Yun yung nakikita kong parang salamin ng pagkatao. Well, sa ganung bagay, parang sinabi mo na rin yung dahilan kung bakit eventually ikaw ngayon ay since 1983 nagbibigay ng libreng workshop para makaturo sa mga kabataang gustong sumulat. Siguro, that's why magkakabit sa akin lagi yung pagsusulat at yung pagme-mentor. Yung pagtanggap at pagbibigay, yung pagtanggap ko ng lahat ng kabutihan ng ibang tao, lahat ng matututunan ko sa kanila, and then pag-share din noon. Siguro nga dahil dun sa nangyari sa naging buhay ko, kaya ganun. Halimbawa, one example, kung gusto mo ng katiting na anecdote. Go ahead. Sige lang. Nung naghahanap ako ng trabaho dito sa Manila, bagong layas ako sa Bicol, and nagkahiwalay na kami ng mga kaibigan kong yung kinento ko doon sa graduation speech. So ang ginagawa ko noon, at wala pa akong sa college noon This was the year bago ako nag-college. In between kasi after graduation sa high school and then college, may 1 year ako hindi ako pag-aral, naghanap ng trabaho. So sa Avenida Rizal, nag-apply ako sa trabaho sa bawat tindahan. And that time, usually may nakalagay na no vacancy o vacancy. Doon ka mag-apply. Mayroong isang electronic store, Avesco, na may nakalagay na vacancy. So
nag-apply ako. Ang kailangan nila secretary. So, tinest nila ako, pinag-type nila ako. Ang bagal-bagal kong mag-type kasi ang yabang ko yata, kinokorek ko yung grammar nung kopya nilang sulat. So, ang bagal ko. So, hindi ako nakapasa sa test nila bilang secretary dahil sa bagal ko. So, bumaba ako sa baba sa tindahan nila na malungkot. May isang stranger na Chinese na nakita ko na malungkot at tinanong niya ako, ba't ka malungkot? And sabi ko, kasi po nag-apply ko, hindi ako natanggap. Sino ba yung tatay mo? Sa Chinese kasi usual question, sino ang tatay? Oo, yes. So sinabi ko, si ganito po. Sabi niya, kilala ko yun, mabait yun, ang daming natulungan sa Bicol, at lahat, etc. Marunong ka ba ng math? Sabi ko, oo. Naghahanap din sila ng accounting clerk. So binigyan nila ako ng test sa taas. Math naman. And na-perfect ko yung score ko sa math. And so natanggap ako doon sa trabaho bilang accounting clerk. Lahat ng kasamahan ko doon, tapos na o nagtatapos ng accounting. Ako lang yung high school graduate. Nang pinasok ako doon, yung papalitan ko, aalis siya, at accountant siya, hindi accounting clerk, aalis siya kasi may sakit siya. So nag-stay siya ng 1 o 2 linggo nang walang sweldo para turuan niya ako nung gagawin kong trabaho. So naalala ko na tuwing tanghali, nandun siya sa ilalim ng punong kahoy sa garden nagdadasal. And then after that, tuturuan niya ako. Wala siyang natanggap na bayad at never ko na siya nakita. Maski yung lalaking tumulong sa akin na makakuha ng trabaho. Mhm. So yun yung ibig sabihin na mabait ang tao. Magbibigay ka, bibigyan ka. Mhm. Umiikot. Ika nga what goes around comes around, no? Bumabalik din sa atin. Pero ang isa ring gusto kong i-explore kasi doon din pumapasok nga yung iyong kagustuhan na sabi mo kanina gusto mo maging guro, gusto mo makapagturo at sabi mo nga doon sa iyong yung parang graduation speech, sabi mo dahil nga doon sa pumasok ang issue ng martial law kaya hindi nakapagtapos sa kolehiyo at pagkatapos ikaw ay nag-a-apply sa UP para magturo 3 beses kang hindi tinanggap. Yeah. Ano ang mga situation noon? Ikaw ay nagsusulat na noon. Ikaw ay unti-unti nang nakikilala kasi sabi mo nga ginagamit pa nga ng UP Filipino Department yung iyong mga sinulat. Anong ramdam noon? Siyempre masakit kasi unang-unang mga kaibigan kong naging guro na sa UP ang nagsasabi sa akin na, sige na, mag-apply ka para magkasama-sama tayo. So masakit kasi umaasa ako na matatanggap ako dahil mga kaibigan ko sila. At saka maski English, English akong pinag-aralan ko para lahat halos ng optional subjects ko Pilipino At naging mundo ko yung English department at Filipino department. So medyo masakit. Pero in a way, naintindihan ko kasi state university, so mas maigpit sila sa mga patakaran, sa mga rules. Credential siguro. Yeah, kung wala kang degree, hindi ka pwedeng matanggap and so on and so forth. Eventually, ang tumanggap sa akin Ateneo, si Doreen Fernandez yung chairman noon sa Com Department. So, nung ginawa ko ng Ateneo na magturo, gumaya na ngayon yung UP Mascom, kinuha ko ng UP Mascom, and then eventually, kinuha na ako ng AS sa UP. Maski wala akong degree. Mm-hmm. Now, pero ngayon, ano ang ginagawa sa isang Ricky Lee nung sabi mo the fact na nahihirapan ka noong makapagturo sa universidad ay nasimulan mo itong yung paggawa ng workshop. What drove you to that naman na ano ba yon dahil nga hindi ako makapagturo sa universidad. Gusto mo magturo na lang ako. Yeah, oo. Gustong-gusto kong magturo. Hindi ako matanggap-tanggap. Actually, may desire na akong magturo maski nung elementary nag-tutor na ako sa mga kaklase ko. Mm-hmm. And then nung nag-aaral ako sa UP, nag-workshop na ako sa ilang mga kabarkadang gustong magsulat. So may ganun akong desire pero hindi ako makapagturo. Kaya isa sa malaking dahilan kaya ako nagpo-workshop para ako makapagturo. Mm-hmm. Actually may isa pang dahilan. Mahihiyain ako pag public speaking, pag malakihang grupo, mahihiya ako. Pero kung classroom lang, kaya ko. Ito sa workshop ito at sa bahay ko naman, kaya ko.
Pero ang nakakatuwa sapagkat kadalasan yung iba pagka nag-iisip na ng workshop, nag-iisip na nila na, uy, baka po pwede ko itong pagkakitaan. Pero sa iyong palagay ay ito'y naging libre, naging parang talagang advocacy, pwede kong sabihin, parang naging advocacy ng isang Ricky Lee na magturo ng workshop sa pagsusulat. Oo. Yeah, kasi siguro nagaling uli yun doon sa anecdote na kwento ko kanina na dumaan ako sa hirap nung pumunta ako ng Maynila for so many years kasi solo flight ako mag-isa ako I mean, kumalas na ako sa iniwang kong pamilya sa diet and I had to survive alone And ang daming tumulong sa akin na strangers So parang siguro natural sa akin, hindi ko pinagmamalaki, pero siguro natural sa akin na hindi ko na maisip na ay kailangan akong kumita dito. Ang nararamdaman ko lang, gusto kong magturo. And marami dito, wala naman sigurong pera, kagaya ko naman. So, ba't hindi ako magturo, mag-share ng maisi-share ko sa kanila? Hindi ko naisip yun as trabaho or negosyo. And I think ganun nga kasi sabi mo nga kahit na nung bata ka pa talagang yung issue ng pagsusulat at pagkakathan ng hindi trabaho sa iyo yun it's a joy para gawin mo. Yeah. Ngayon, ano naman ang ginagawa sa iyong pananaw, the fact na yung iyong mga tinuturuan dun sa workshop mo ay ngayon ay mga manunulat na rin at yung ang pagkakaalam ko yung iba yung mga sumusulat na rin para sa television at sining. And yung iba sa kanila nag-workshop na rin. Nag-workshop sa iba. So parang masarap sa pakiramdam. Actually, yung workshops ko, lalo na nung unang panahon, hindi naman siya inclusive na pag nag-workshop ka, dire-diretso ka sa script writing or even filmmaking. Parang mas opening siya ng consciousness na ang ginagamit lang ay pagsusulat ng script. Pero mas pagbubuka siya ng consciousness siguro to be a better person, to be a better writer, to be a better whatever. So may mga workshoppers ako na halimbawa sina Emmy Villarde and sina Boy Bilisanta, dumiretso into journalism. And may mga workshoppers ako na like sina Jessie Lazaten sa music, may mga singers ako na nag-workshop sa akin na hindi ko naman na-expect na didiretso sila sa sina Kian Cipriano, sina Yuik Salon, sa kanon. So, mas inclusive yung workshops ko. Kaya, dun sa napupunta. Doon sa larangan na yon, parang ang siguro magandang bigyan natin ng konting puwang yung sa pagsusulat, mukhang malaking bagay yung makilala mo muna yung sarili mo at kung ano yung iyong mga pinagdaanan para yun ang maging daan para doon sa iyong pagsusulat. Would that be a way of looking at it? Yes. And again, I can connect it doon sa title ng show mo, Ehemplo. Maraming mga writers kasi pag nagsisimula, and I suppose ganun din ako nagsisimula, gusto kong maging si Nick Joaquin, gusto kong maging si M.B.M. Gonzalez, gusto kong maging somebody who's rare, who's big, who's done it already. But in the end, lagi kong sinasabi sa workshoppers, be the best na kung sino ka man at kung ano ka man. Kasi never ka naman magiging Ricky Lee or Luwalhati Bautista or Pete Lacaba kasi iisa lang kami Yung kombinasyon ng pagkatao namin, never yung magagaya So, be the best. And you may even be better than me by being yourself. So, hanapin niyo yung sarili niyong pagkatao at boses. And usually, yung sarili niyong pagkatao, kombinasyon niyo ng weaknesses mo at flaws mo, and then strengths mo. So, i-embrace mo lahat ng masasama, mga negative, mga kahinaan sa'yo, turn around mo siya para maging mabuti, para maging strength, yun yung kaiba mo sa ibang tao. Kasi at di ba sa pagsusulat, doon ka rin huhugot doon sa pagkatao, di ba? So kung ano yung naging kombinasyon ng pagkatao mo sa loob mo, combining your black and white, your everything, the complexity, doon ka ngayon huhugot ng kwento. Hindi ka huhugot mula kinapit o sa ibang writers o sa mga sulat nila. Doon ka huhugot sa pinakaloob mo habang sinusulat yung material. Then, maski ang lahat ng kwento, sabi nila, pareho Pag ikaw nang nagkwento ng kwento mo, magiging iba yun kasi galing sa loob mo. Yun na yung kwento. So, it's your unique voice na lagi kong hinahanap sa mga sinusulat ng workshoppers. Now, siguro, bago natin tapusin tong segment na to, gusto ko lang kung may mga nakikinig sa atin ngayon na
nakikita rin nila na that they've been reading, nagbabasa din sila. Ano ba yung mga katangian ng isang gustong pumasok sa larangan ng pagsusulat, panitikan, lalong-lalo na dun sa area ng pagsusulat na kagaya ng ginagawa mo, pagsusulat sa telebisyon o pagkatha ng storya. Ano yung mga katangian na kailangan meron ng isang tao para pumasok sa ganong gawain? Well, actually, marami kang katangiang pwedeng makuha at marami ka rin katangiang pwedeng wala sa'yo. So, kung halimbawa, sabihin natin mayroong 20 na magagandang katangian, okay lang naman na meron kang mga 8 doon or 11 doon. Nakakapareho ng iba yung ilan mo at yung iba hindi. Yung isa naman, meron naman siyang 7 or 8 na iba naman sa iba. Wala namang makaka-perfect score. At wala ring pare-parehong tao na pare-pareho yung katangian nila. But generally, mayroong set ng mga katangiang sana meron ka ng maski ilan. And then yun ang papandayan mo at pagbubutihin. Like halimbawa, I think you have to have a sense of imagination na parang bata. Curious ka sa mundo. Curious ka makita yung nasa likod ng mga bagay-bagay. Curious ka malaman, pati yung taong ito ganun kumilos. Umaandar lagi yung imahinasyon mo. May nakikita ang imahinasyon mo na usually hindi agad nakikita ng ibang tao. So, malikot ang imagination mo. Usually, pag lumalaki tayo, nililitan ng mga taong imagination. Huwag yan. Ito yan, dito ba, etc. So, kaya ko sinabing parang bata. So, dapat may malawak na imahinasyon. So, kailangan ikaw rin yung nagtatanggal ng mga balakid na yun na kinalakyan mo na. Oo, puro mga huwag na. Huwag kang, etc. Huwag kang magkuhan ng ganila. Halimbawa, kung minsan sinasabihin natin ng bata, wala ka nang ginawa kundi maglaro doon sa toy car mo. Ilang oras ka na dyan naglalaro o ilang oras ka na dyan naglalaro. But actually, hayaan mo siya kasi yung imahinasyon niya naglalaro doon May na-imagine siya kung ano doon Hindi siya pure laro Even yung ginagawa ng bata, hindi yun pure laro Nag-explore siya sa mundo niya. And mali, pag laki niyan, mag-invento siya ng sasakyan or etc. Or yung imagination lumawak, makagawa ng ibang bagay, spaceship and so on. So hayaan mo siyang mag-explore. So yun, that sense of imagination. On the other hand, I think it has to be always kakabit with another term. And I think yung dalawa okay na May curiosity ka, tumingin sa iba, imagination. And then I think you have to have compassion. I think you have to have compassion to the point na open kang tingnan lahat. Maski yung pinakamaruming tao, yung pinakamasamang tao, yung pinakapulubi, o yung pinakamataas ang posisyon hanggang pinakamababa. Yung patay na, yung multo na, vampira na. May compassion ka. May empathy kang tumingin sa kanila. Pero dito sa dalawang bagay na ito, yung compassion at yung pagiging malikhain, those are some of the, sinasabi nga nila parang soft skill yan, yung sa puso. Pero paano naman pagdating dun sa yung technical na pagsusulat? Di ba kailangan meron din ginangin dun sa technical na pagsusulat? Well, off my head, one, maski pa paano, you have to have a way with language. Kailangan mahal mo ang mga salita. Kasi bilang writer, ito ang gagamitin mo Hindi siya basta kukunin mo at itatapon mo, ibabalibag mo, o gagamitin na lang ng ganito o ganun So, may pagmamahal ka, may respeto ka sa salita. And that's where reading comes in. Kasi kung mahilig kang magbasa, precious yung mga salita Lalo na yung panahon ng pandemic, kung nagbabasa ka, precious yung relationship mo sa mga salita na binabasa mo ngayon kasi nasa loob ka lang ng bahay, di ka makalis So, kailangan you have a way with words, which means respetuhin mo mga salita at pinag-aaralan mo siya kung paano siya gagamitin ng pagmamahal. Well, so, yeah. Yeah. Well, on that note, tayo po Kuya Ricky, medyo magpapagitan lang muna tayo. At magbabalik po tayo sa ating patuloy na pakikipagkwentuhan sa isang batikang Pilipinong manunulat na si Ricky Lee. Dito lamang sa inyong palatuntunang Ehemplo. Kahit tayo ay kinukutya, minamaliit sa ibang bansa, hindi ko ikahihiya, dahil ang Diyos ang sa ating nagtakda. Minamahal ko ang bayan ko, kahit tawanan ng buong mundo. Taas mo o paghusayan mo, pakita mo'y kay Pilipino. Iwagay-way mo ang bandila
sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAM. agapay ng sambayanan. Magandang araw kaagapay, Aloha Zero po. Abangan ang pagbabalik ng inyong papuri radio hosts na sina Arnel Depano, June G. Marcelo, ang Campanier family, Dennis, Charmaine at Trisha Denise, Pastor Jonover Luklukan, Larry Ilagan, and many more. Mga awiting alay ay parangal sa Diyos at nagtatawid ng pag-asa sa bawat Pilipino. Sama-sama tayong mag-enjoy sa musikang mula sa pusong Pilipino para sa mga Pilipino. Papuri! Original Filipino Christian music dito lang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Mo, o Ama, dakilang pagmamahal mo. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAM. agapay ng sambayanan. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Tayo po ay nagbabalik dito sa ating palatuntunang ehemplo at patuloy pa rin po ang ating kwentuhan kasama ang ating ehemplo sa araw na ito, si Ricky Lee, isang kilalang manunulat at napakahaba na po nung binanggit ko kaninang simula ng kanyang mga accolades, yung mga pagkakilala sa kanya. Kaya Kuya Ricky, doon naman ako ngayon na pipihit ng kaunti dito sa iyong mga naisulat na ano ang naging parang sabihin nating motivation na yung iyong pagsusulat ay pumasok sa larangan ng pelikula? O doon ba nagsimula at paano ba nagsimula si Ricky Lee na pumasok sa pagsusulat ng pelikula? Kasi nagsimula ako pagsusulat ng short stories eh. Di ba gusto kong makalaya sa Bicol? So nagpadala ako ng short stories sa isang magazine dito sa Manila, Filipino Free Press. Natanggap siya, nabayaran ako. Yun ang kauna-unahan kong bayad sa pagsusulat ko. Pero short story yun. And after that, mostly short stories ako and then journalism and so on and so forth. Pero mahirap iwasan yung pelikula eh kasi sa palibot mo yun at yung mga kaibigan sa palibot at that time, mga nagnanood ng pelikula. Sa akin, again, this time, source siya ng income. Mm-hmm. Kailangan ko ng pera para mabuhay. And so, nung may mga nag-alok, ang una kong alok actually kay Joseph Estrada. Nung may nag-alok ng project kay Joseph and then kay Mike De Leon and so on, ang thinking ko noon, hindi dahil gusto kong pumasok sa pelikula o gusto kong mag-express ng sarili ko sa pelikula. Kasi at that time, na-express ko ng sarili ko sa literature. Short stories. Yeah, parang kailangan ko ng pera and ito yung mas magdadala ng pera kaysa short stories. So, pinasukan ko. Nang pinasukan ko, kailangan kong pag-aralan. Wala akong alam. So, pinag-aralan ko ng pinag-aralan habang pumapasok sa mundo ng pelikula. And then eventually, na-realize kong malaking instrumento itong pelikula para makapagkwento ako. Kaya ng ibang pagkukwento ko. At yun yung kasi maganda yung sinasabi mo kasi parang bilang manunulat, kailangan isipin mo rin yung practical na bagay na kailangan ko ring mabuhay kaya hahanap ako ng aking pwedeng magiging hanap buhay. Pero nandun at hindi ibig sabihin nun na isaalang-alang mo na yung craft, no, yung kagustuhang sumulat. Kasi nung pagtitignan natin yung mga pelikulang isinulat mo ay may kurot siya, Himala, Moral, Bulaklak ng Maynila, Flor Contemplacion. So laging mayroong sabi mo nga kakaibang bigay ng storya. At ano naman ang parang masasabi mo na saan mo nakita yung merging nung pagsusulat ng salita at biglang nagkaroon na ngayon ng wangis in terms of the movie itself? Actually, mahaba at difficult na journey yun eh.
nung nagsimula akong magsulat sa pelikula, wala talaga akong alam sa pagsusulat sa pelikula. And wala pang workshops noon eh. Kung minsan na ginagawa ko, kinokopya ko yung mga libro, mga scripts, handwritten. Kasi habang kinokopya, parang natututo ako dun sa structure, sa nuances, etc. So, hindi dahil kokopyahin ko na yung kwento kokopyahin. Yes, yung style lang kung paano binubuo. At nagiging personal yung pag-aaral ko kaysa binabasa ko lang. Pag kinokopya ko, parang nararamdaman ko na ako ang sumulat nito. Pero Kuya Ricky, ano ba ang siguro para dun sa mga nakikinig sa atin ngayon, ano ba ang pagkakaiba ng pagsusulat sa ng short story or ng isang essay sa pagsusulat ng script o ng screenplay na tinatawag? Nasanay ako sa pagsusulat ng fiction and then journalism. So, salita ang ginagamit ko eh. Kumbaga, yung mga salita, pinagsasampalan ko sila, nagbubuntalan yung mga salita, ako naglalaro yung mga salita. So, masaya yung paggamit ko ng mga salita. Nang pumasok ko sa pelikula, images ang hinihingi. Mas visual. And then, hindi ko pwedeng masabi yung nasasabi ko sa short story. Short story, nakakapasok ako sa utak ng character ko. So, kinikwento mo lahat eh. So, pwedeng sabihin ng character, dihado ako sa kapalaran, lagi akong sinisingil ng kapalaran, lagi akong hindi nababayaran ng kapalaran, ang hirap ng buhay na to. Alam nga naman na ipadialogue ko yan sa characters ko, so kailangan ma-visualize ko yun. Isang mahabang journey yun, na yung mindset ko, yung pag-iisip ko, matrain ko na mag-isip sa ibang paraan. Hindi yung interior, papasok ang literature eh, papasok sa iniisip ng character eh. Ito, papunta sa ginagawa niya eh, na visual. So, medyo may talon akong kinailangang gawin doon. And then mas may disiplina yung pagsusulat ng script eh. 2 oras lang. Yung may ganito, ito ang artista. Ito ang style ng director. Sa short story, lahat akong may control. Ito ngayon ako yung director ko gustong kumaliwa, gusto kong kumanan. Yung director ko mahilig sa ganito, etc. So I had to learn to collaborate. Nagkaroon ka na ba ng pagkakataon na sumulat ng isang pelikula na ikaw lahat ang may control at kung ano yung gusto mong lumabas sa storya ay yun ang lumabas? Kunting-kunti yung ganong pelikula. And siguro ako may control maybe 80%. Never na 100%. And okay lang yun. Kasi sa pelikula, hindi writer ang captain of the ship. Director. So, nagsisilbi ako sa director. Tanggap ko yun eh. So, kailangan pagsilbihan ko director para yung vision ko, maging vision niya at mapa-work niya. Pag hindi niya tinanggap ang vision ko, pangit lalabas ang pelikula. Pag hindi ko naman sinunod yung vision niya, again, pangit lalabas. So, kailangan ko siyang pagsilbi. At ang mangyayari nung pareho kayong talunan. Talunan, may 2 pangit na pelikula doon sa isang pelikulang nabuo. So, pareho. So, tanggap ko niyan na collaboration nito, kailangan ko siyang pagsilbihan, unlike that literature. Mayroon na bang pagkakataon na ang isang Ricky Lee ay pumasok naman sa larangan ng entablado sa mga plays? Ganyan. Dahil ang pelikula at play ay mayroong pagkakahambing siya eh. Oo. At saka ako, maligalig ako na tao Yung, ibig sabihin, hindi ako mapakali. Yung, I'm a mobile person, I'm a mobile writer. So, nung sinusulat ko yung himala, ginagawa ko lang yung moral at yung haplos. Hindi ito dahil mahusay ako. It's a defect. I cannot focus. I cannot stay put. So it's a weakness. It's a flow. I cannot focus. So when listening to this music, I also like that music. Eclectic ako sa lahat. Magala ako. When I write, tayo ako, etc. and so on. Kaya that's why trip to Quiapo yung manual ko. Habang nag-aral ako sa UP, I would take the bus. Sa bus ako nag-isip ng ideas, papuntang Quiapo, then babalik na naman ng UP, then papuntang Quiapo. Doon sa balik-balik na yun ako nag-iisip. Mas kasi mobile, hindi ako stay put. That's why Trip to Quiapo yung ginawa kong title dun sa manual. So, napaka-mobile ako and everything at ikot sa ganun. So, ganun din yung sa genre or medium. Hindi ako mapakali na short story lang. Kailangan subukan ko mag-journalism. So, laging bukas ako. So nakapag-theater na ako,
may DH ako with Nora Honor, and so nakatatlo-apat na yata ako na plays. Meron ba nating masasabing parang mas hinilig ng isang Ricky Lee? Meron bang gano'n na, mas malapit sa puso ko itong short story o itong play? Ano ba ang kay Ricky Lee? Mas literature. Mas literature. More than films. Yung films, hindi totally akin. Mhm. I went into poetry, pangit yung mga lumalabas na tula. So, giniba ko na agad yun. Theater, pero sa theater kasi kailangan part ka ng mundong yun eh. Mhm. Ano yan eh, community eh. Hindi ako makapasok sa community yun eh. Mhm. Pelikula, at home ako sa pelikula at ang tagal ko sa pelikula. But somehow, pag nagsusulat ako ng nobela, ito yung totoong mundo ko. Dito ako fulfilled. So, ang inclination ko nasa nobela, maski na mas marami akong nagagawang pelikula. Ang hindi ko na lang napapasukan, I think, unless may iba pa, graphic novels, comics. Okay. Yung gumawa. Nag-try ako hindi ako magawa-gawa. So ngayon, yung isang nobela ko, yung Amapola, nakikikollaborate ako sa isang Graphic artist. Yeah, para gawin. At least, matupad man lang yung dream ko. So yun, so mag-aala ako. And then, I'll keep trying anything. Well, kung talagang sa gala lang, I think na nakita na ng karamihan dito sa Pilipinas yung paggala ni Ricky Lee dahil pati sa mundo, dahil nakilala na ang iyong mga pelikula, ang iyong mga gawa sa iba't ibang larangan ng mga pagkakilala na binigay sa iyo, mga gawad ng CCP, yung mga pelikulang lumabas na sa Cannes at sa iba't iba pang lugar. Nung nakikita mo itong mga pagkilala sa isang Ricky Lee na bilang manunulat, ano ang ginagawa sa iyo noon? Kasi sa iba, alam natin na nagkakaroon sila ng issue pagdating sa pagkakilala o sabi nila may problem with fame. Ano ang dating kay Ricky Lee nang nakikilala ang iyong gawa? Well, nasabi ko yata kanina na kagaya ng tatay ko, sobra akong mahiyain. and through the years, even if nakapagturo na ako, nabawasan lang yan nang pumasok ako sa movies, pero natira pa rin eh. Hindi ako pumupunta sa mga birthday parties, mga etc. Sa showbiz, halos bihirang-bihira ako kumagala. Maski Christmas party ng ABS, halos nahihiya ako. Pag pumupunta ako sa isang party ng boss namin, ng kapwa-director, hindi ako makapasok na mag-isa. Kailangan ko pang may yayain na pumasok kasi nahihiya ako. So, ironically, pumasok ako sa isang trabaho that calls public attention. And yet, gusto kong quiet lang na walang pumapansin. Mhm. So, totoo, kailangan kong i-balance yung nakikilala ako sa ayaw kong makilala. So, small steps. I suppose amusing naman yung naging direction ko papunta sa so-called fame kasi dalawang kaso. Una, usually tinatawag nila akong Ricky Lo. And so, na-amuse ako. Ayan, hindi ako si Ricky Lo, etc. And then, ikalawa, maski pa nung 80s, tinatawag nila ako madalas na direct. Maski hindi naman ako director. Oo. So maybe it helps na ma-deflect ng konti yung attention sa akin bilang writer. So may konting pagka-amusing naman yung ganong tawag ng fame. Pero does it do anything to your writing? Ito ba'y nakakapag-udyok ba sa iyo magsulat? Dahil ikay, sabihin na natin, parang binigyan ng recognition ng iyong trabaho. Ito ba'y nagbibigay sa iyo ng inspirasyon? Ito ba'y... paano ang dating? For a while, oo. Nanalo. May kunting pressure. Kailangang maganda. Pero eventually, kinukumbinsi ko ang sarili ko. Maski matagal ako makumbinsi na I do not have to compete with my works. Kasi ang hirap. Hindi ko pwedeng gawa ng Himala 2, Himala 3, Himala 4. I have to do something else even if it may not be as good or as big. I have to do something else kasi gusto kong gumala, gusto kong mag-grow in different directions. Pero may ganung pressure, especially from friends. Pag may pelikula kang ginawa, na nag-preview kayo, iniisip ko yung iniisip nila. And then pagkatapos ng screening ng pelikula, pinapakiramdaman ko yung tingin nila sa akin. Nag-fail ba ako? Mas maganda ba yung nauna kong trabaho? So, ganung klaseng fame na palibot, iniisip ko yung iniisip nila. And in a way, it affects you. It makes you feel sad or anxious. And then next time, you want to do better. But
but it's not healthy. So speaking of that, ano ang parang sabihin na nating para again, no, para dun sa mga nakikinig sa atin, ano ang pinakamalaking balakid para sa isang manunulat na tulad mo? I think dun muna tayo sa hindi concrete. Sige. Okay. Medyo abstract. I think ang magiging pinakabalakid sa isang writer at maski kaninong writer at pag naniwala kang mahusay ka na. I think pag naniwala kong sobra na akong mahusay, hindi na ako mag-grow, hindi na ako magiging anxious na matuto pa, o manood pa, o mag-aral pa sa mapapanood ng mga pelikula, mai-stuck na ako. And bago ko mamalayan yan, lilipas ang panahon at gawa ko ng gawa, na-stuck na pala ako. I keep doing the same thing pala. Hindi pala ako nag-grow at yung mga works ko hindi nag-grow. Formula na lang, formula. Nagiging formula na lang. And hindi ko marirealize yun kasi pwedeng nalula ako sa fame o sa tagumpay o sa achievements o sa pera or sa pride ko na ang husay-husay ko, kailangan maging mas mahusay ko sa ibang tao. I think dangerous yun and kailangan aware ang isang writer doon. And that's what I keep telling my workshoppers. Pag nakatikim ka ng unang tagumpay, the first awards, ang sarap sumakay doon eh. I'm so good eh. Sabi ko, isavor nyo lang yung feeling na yon, then kinaumagahan, magising na kayo. You're only as good as ngayon. The last work, Then you have to keep getting better, not for others, but for yourself, so that you'll keep growing. So yun ang pinakabalakid ng writer. But yung sa totoong concrete na balakid, ang dami. Mababa ang tingin nila sa writer sa Pilipinas at sa industriya ng pelikula natin, hindi pa rin sila nababayaran ng tama. Wala pa rin silang residuals na tinatawag. Like, pag paulit-ulit pinalabas ang Himala or what, wala akong tatanggap ng royalties. Ang credits ng writer madalas nakakalimutan. Wala sa poster, wala sa trailer, and yet siyang katabi ng director. And so on and so forth. Aabutan tayo ng isang buong show ulit. Kung lahat ng problema ng writer, whether sa pelikula o sa labas. So siguro ang pasukin ko na lang ano ang mga maaaring magawa at ano pa ang nakikita ni Ricky Lee sa horizon sa kanyang pagsusulat? Well, una-una, para rin masara yung kanina, even if ang dami-daming hirap at walang katapusang hirap at balakid, I think it's all worth it. The moment na natapos mo yung short story mo o novela o script and then napalabas yung pelikula, it's worth it. Nawawipe out lahat ng hirap. Uulitin mo na namang daanan yung hirap. Ito na naman ako at sasaktan ng sarili ko. And then, you are able to create something, then it's all worth it. And you go through that paulit-ulit. It's really personal yung achievement nando doon sa iyo. It's nagsusulat ka mula sa loob mo eh. Nandun ka sa bawat salita, bawat image ng sinulat mo eh. Andun yung puso mo, yung kaluluwa mo eh. Doon sa nasulat na yun. Gaano kapangit sa tingin na iba o kaganda, nandun ka eh. So, hindi pwedeng hindi personal eh. Lahat ng sinulat eh. But when it works, may na-create ka, you're empowered. You're on top of the world. So, yun. So ngayon, ano naman ang mga, what are we expecting? Ano pa ba ang mga linalatag ng isang Ricky Lee sa panghinaharap? Ina-expect ba tayong bagong libro na lalabas? Yeah, oo. Actually, sabi ko nga kung nung nasa Bicol ako at nangangarap ako na maging writer, ang feeling ko parang I'm bursting sa loob ko ng mga dreams ko na gusto kong gawin. Ngayon, after so many decades ng writing, I'm still bursting na gaya nun with so many things I want to do. Like, I have so many scripts na natapos kayong lockdown and so many more scripts that I want to write. I'm writing Crypto Quiapo 2, part 2 ng manual. I'm writing my memoirs. I'm writing a novel. As I said, sabay-sabay ako, di ba? Dahil mobile talaga. Yan yung depekto ko na pinipilit kong gawing strength. Nang sabi ng ibang husay mo, ang dami mong nagagawa eh. Hindi nila alam actually, it's a defect that I turned around. So, and so on. And then workshops. I want to continue doing workshops. I'm doing 2 online workshops now. I'm going to do some masterclass workshops for Sino in Malaya this August 9 and 15, and so on and so forth. The workshops. Ang tuloy-tuloy.
Mayroon bang ngayon, kasi alam mo, ang isang nakikita ko minsan nakakalungkot dito sa ating bansa ay kulang yung pangangalaga sa archiving, no, lalong-lalo na sa Yes. literature, no, madami Yeah. nawala, nasira. Mayroon bang mga efforts ngayon na ikaw, yung iyong mga sinulat, mga ginawa ay pwedeng i-archive para sa susunod na henerasyon, para makita nilang mayroon palang mga ganitong mga gawa? Eh, in terms of literary works, may paunti-unti. Pero ako mismo, gusto ko nang i-compile. Hirap na akong maghanap ngayon. Yung ibang short stories ko noon, di ko mahanap. Yung magazines noon na nagsulat ako, naging associate editor or staff member, hindi na ako makahanap ng kopya. Maski sa National Library or sa UP, mahirapan. Hindi talaga mahanap lahat. And mas malala sa pelikula. Marami nang nasira. Naging turotot, nasira, natapon, na-damage, etc. That's why we were very thankful nang naitayo yung ABS Restoration. Kasi doon na-restore ilang hundred films na rin . Marami akong films na nandun . Mulang Himala hanggang Moral, hanggang Minsan Lang Kita Ibigin, itong pinakahuli. Kaya nalungkot kami, siyempre, nang nasara yung ABS kasi isa sa mga nawala. Kasama yun. ABS Restoration. Ang daming pelikulang nasasagip nila na mamamatay na lang o na pelikulang wala nang makakapanood. And marami sa kanila pelikula ko. Kaya I feel so personal also about that. So dito sa ikaw mismo, are you doing, meron bang sariling efforts si Ricky Lee para yung at least man lang yung iyong mga naisulat na ay makumpuni lahat? Sa pelikula, syempre, you'll need money. Millions yun . And may iba naman may ibang groups na ngayon that are trying to do that. Nagka-archiving, etc. Aside from maybe restoration. Pero given yung extent ng work, parang ganito pa lang nagagawa. Sa literary works naman, I'm trying to compile, parang hirap . Like yung scripts ko dati, gusto kong i-publish yung mga scripts ko, hirap akong hanapin yung kopya nila before. Yung iba naman, naka-floppy disk, mga lumang noon, wala na akong maghanapan na pag-convert. So again, ang dami kong scripts before na yung iba, nakatranscribe ko ngayon, humingi akong tulong sa workshoppers, tinatranscribe nila ngayon sa ilang pelikula ko, sinusulat nila yung script, tumutulong sila sa akin. But walang existing, ang hirap-hirap. Wala tayong ganun dito sa Pilipinas. Siguro yan ang isang magandang pagtunan din ng pansin ng ibang mga cultural groups natin para ma-save at masagip yung ating mga gawa. Tayo kukuha ulit ng maliit na puwang Kuya Ricky at tayo magbabalik dito sa ating palatuntunan. Patuloy po natin kausap ngayon ay walang iba kung hindi si Ginoong Ricky Lee, isang kilalang manunulat ng pelikulang Pilipino at ng literatura. Tayo po sa panitikan, tayo po nagpapasalamat sa oras niya. Pero hindi pa po tayo tapos. Meron pa po tayong mga huling sandali sa pagbabalik ng ating palatuntunang ehemplo. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Magandang araw kaagapay, Aloha Zero po. Abangan ang pagbabalik ng inyong papuri radio hosts na sina Arnel Depano, June G. Marcelo, ang Campanier family, Dennis, Charmaine at Trisha Denise, Pastor Jonover Luklukan, Larry Ilagan, and many more. Mga awiting alay ay parangal sa Diyos at nagtatawid ng pag-asa sa bawat Pilipino. Sama-sama tayong mag-enjoy sa musikang mula sa pusong Pilipino para sa mga Pilipino. Papuri! Original Filipino Christian music dito lang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Mo, o Ama, dakilang pagmamahal mo. Sumasayang
sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAS. agapay ng sambayanan. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Magandang araw po sa inyong lahat at nagbabalik po ang palatuntunang ehemplo. Ako po si Dan Andrew na inyong lingkod at ang kausap po natin ngayon ay walang iba kundi si Ginoong Ricky Lee. Pero bago po natin siyang balikan, siguro po tayo po hihingi ulit ng pagkakataon sa inyo kung kayo po ay may mga kakilalang mga Pilipinong nagwawagayway ng kagalingan ng Pilipino, abay sumulat po kayo sa amin sa dzas.info@febc.ph o di kaya naman pwede po kayong mag-text sa 0917-572-1754 o habang pinapanood nyo to sa FB Live, abay pwede po kayong mag-post ng inyong details, no, kung sino yung pwede nating kausapin at yung contact para naman po makilala yung mga kagalingan ng mga Pilipino sa iba't ibang larangan, maging ito man ay sa edukasyon, sa pamilya, sa gobyerno, sa sining. No, lahat po yan ay gusto nating makilala at tayo po ay nagpapasalamat na sa araw ngayon ay kasama po natin si Ginoong Ricky Lee. Ricky, kung sa ating pagtatapos, lagi ko kasing ang isang gusto naming mangyari dito sa ating palatuntunan ay yun na nga, magkaroon ng titingalain yung lalong-lalo na yung mga kabataan na mga ito, pwede ko itong gawin, pwede akong magsulat, hindi na lang ako pwedeng basta na lang walang gagawin. Kung hindi, mayroon akong mga pwedeng tingalain na tao. Para sa mga kabataan ngayon, ano ang maibabahagi mo sa kanila? Paano sila maging ehemplo sa kanilang sariling pagkakataon ngayon? At paano nila pwedeng hanapin yung, sabi mo nga, yung hanapin yung sarili nila para sila man ay pumunta sa larangan ng pagsusulat? Palagay ko, makinig sila sa ibang tao, but in the end, I think ang pakinggan nila yung sarili nila mula sa loob. Ang daling sabihin pero actually mahirap gawin. Kasi ang daming ingay sa palibot Ang daming ingay, ang daming boses But eventually, maski na sa gitna ng ingay, eventually dapat marinig nila yung sarili nila Ano yung passion niya? At ang passion hindi necessarily ambition. Diba? Pwede ang passion mo lang makipag-share sa ibang tao ng kabutihan ng pagiging tao. Or ang passion mo ipakita ang appreciation sa buhay, na himala ang buhay nating lahat. Or pangarap yung passion mo, which is gusto kong maging isang mahusay na piloto at etc. So pwedeng ganun But kailangan sa gitna ng lahat ng ingay na yun, hanapin mo kung ano talaga yung passion mo or advocacy, kung saan ka nandun. At even if mahirap hanapin at kung minsan pamali-mali ka, yun ang hanapin mo. And then I think, doon ka tumaya. May mga magsasabing huwag, may magsasabing dito na lang, may mga magsasabing mali yan, may magsasabing hindi ka marunong magsulat, hindi mo ma-achieve, wala kang nalalaman dyan. Paglaban mo pa rin yun ng paglaban, mag-persist ka. And malaking bagay yung term kasi sa dami ng mga nakakwentuhan ko na dito sa palatuntunan ito, ang talagang laging nananaig ay yung passion. No? Maging ito man ay passion sa tao, passion dun sa gawa, passion sa kagalingan, babalik pa rin dun sa kung ano yung nananaig na kagustuhan o ramdam, yun nga yung passion para dito sa gawang ito. Bakit napakahalaga nun? Because unang-una, nandun yung truth ng pagkatao mo. Hindi passion ng ibang tao, hindi passion niya, kundi yung truth mo nandun Kaya lang, kuminsan, hindi mo makita yung sarili mong truth or sariling passion. At natutulong ka ng malaki pag nakikita mo yung ibang mga tao na may passion. Aba, itong isang ito, ang passion niya sa singing, maski na bumagsak ng career at lahat at ganito at walang nakikinig at walang naganito, andun pa rin siya, gawa ng kanta. May passion siya. So kumbaga, parang pagtingin mo doon, may natitingnan kang salamin, pag tinignan mo ang sarili mo, nagkakaroon ka ng sigla na alamin ang sarili mong passion.
Pag may nakita kang iba naman na ang ganda-ganda ng ehemplo nila bilang tao, dahil hindi nila ginawang priority yung ambisyon o achievements, kundi gusto ko lang maging isang simpleng tao, na mabuting tao, na mabait na tao, na nabuhay. And then you see na that can be also an advocacy. Hindi kailangan ng lalaking achievements ang magawa. And so again, nare-reflect na parang salamin papunta sa sarili mong passion. So I think through all these people around na may kanya-kanyang passion, mas nagkakaroon ka ng malinis at malinaw na perspective sa sarili mong passion. So in that sense, I think nakakatulong at kinakailangan ang ano man ang tawag natin sa kanila, models, patterns, examples, idols, malaking tulong sa ganung paraan. Hindi dahil gusto natin maging kagaya nila na mataas, kundi kailangan mahanap natin ang sarili natin sa tulong nila. At maganda sa sinasabi mo pagka yung totoo ka dun sa iyong passion, yung achievement dadating naman yun Yung pagkakilala dadating naman yun. Hindi mo naman kailangang halughugin yun Nandun dun sa kung paano yung ginagawa mo, no? Oo, or bonus na lang yung achievement. Well, journeying towards kung ano man yung gusto mong marating ng buong passion. Passionately ka nag-journey. Yung reward mo yung passionate journey mo Kasi you're engaged with life. You're engaged with your dream. Nasa savor mo lahat And then pagdating sa dulo, bonus na lang na, ito yung dagdag na Pero na-enjoy mo na yung journey Nagkaroon na ng kabuuan yung buhay mo. Yeah, oo. Nako, Kuya Ricky, alam mo, kulang yung oras natin. Maraming salamat sa oras na binigay mo. And maybe siguro just before we end, baka naman gusto mong hikayatin yung mga, lalong-lalo na ngayong nasa lockdown tayo. Baka mayroong mga gustong makipag-workshop sa'yo. Maybe this would be a good time to just promote your workshop. Yeah, well, sa Sinimalaya, ngayong August 9 and then August 15, meron akong masterclass. Isang hapon lang yun. Na 2 batch yun. So, August 9 and August 15, isang hapon ng pag-uusap tungkol sa pagsusulat. Masterclass. So, yun, kung may interesado doon. And then second, tuloy-tuloy ang aking libreng workshop online. Although meron akong kasalukuyang workshop ngayon and then may susunod na another batch. But even if may nakahilera na, open pa rin ako at pwede pa rin silang mag-apply. Isasama lang namin sa listahan if they're willing to wait. So tuloy-tuloy yun. At libre lahat ng personal workshops ko. Sa ngayon, online lang muna. Nako, maraming salamat, Kuya Ricky. Thank you so much sa iyong oras. Thank you, Dan. Yeah. Nako, ang ating pong nakapanayam ngayong araw na ito ay walang iba kung hindi si Ricky Lee, isang batikang manunulat ng panitikan at ng pelikula dito sa Pilipinas. At sana po kayo po ay mayroong napulot na kagalingan po. At sabi nga niya, it starts dun sa loob. Kailangan hanapin natin yung ating passion, yung ating nararamdaman. At kung mayroon man tayong mga nagdaging balakid na mga wag yan. Sabi niya, hindi, kailangan ikaw mismo yung lumabas doon at makilala mong iyong sarili sapagkat doon kahuhugot ng iyong maisusulat at magagamit mo pala para ma-impluwensyahan ng maraming tao sa pamamagitan ng panitikan, sa pamamagitan ng pelikula. Nako, kaya malaki po ang pasasalamat natin kay Ricky Lee. So sana po kayo po ay patuloy na magtangkilik dito sa ating palatuntunang ehemplo. At tulad nga po ng sabi ko, tunghayan nyo lamang po ang Ehemplo FEBC Facebook page at pwede po kayong mag-post doon ng mga kakilala ninyo para naman makausap namin. Nako, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa amin. Tayo po ay nagpapasalamat din kay Arwel Mendoza, ang ating production assistant, gayon din ang buong radio TV team ng Far East Broadcasting Company para po mabuo ang ating palatuntunan. At maraming salamat po. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, na lagi pong nagsasabi saan man, kailanman at kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Iwagay mo ang